Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Aimer from Japan. Kabayan Aris, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng October 2025. Maraming salamat muna, Sir Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ7, letter T, letter T. Ronald Balbuena, WZ7, letter T at letter T po sa inyong thanks donation. Maraming salamat po, Sir. Sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang sa gusto magpa-personal. General reading tayo, Aris, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa card at kung kanino man. Okay, Aries, success assured with a good plan and hard work. May mga bagay na kailangan talagang planuhin muna o planuhing maigi, no? And bigyan din ng syempre, ng sipag at tiyaga, no? Para makuha mo si golden egg or maaaring by the 16 to 31, may mga bagay ka na nagagawin. Kumbaga, may mga ipa-priorities ka, may mga multi-priorities or task ka na gagawin, Maaaring ganun. Pwedeng sa family mo, pwedeng sa opportunity or sa goal na pofokusan mo, no? Kasi andito siya, pagsasaayos ng mga bagay. Diba? Yan. Maaari may mga bagong plano, mga bagong project, bagong creation, na pagtutuunan mo talaga ng effort and hard work. And sorrow over a loss. Maraming klase ang loss. Pwedeng mga nakaraang taon o nakaraang buwan o ano man yan, kung kailan man yan, may mga nangyari o may mga magaganap o mangyayari, Ganyan, maaring may mga bagay na ikinalulungkot mo, hindi man to sa part mo, pwedeng sa part ng family mo, sa part ng ibang tao, sa kaibigan mo, or someone. May mga konting lungkot. Also, isa iba siguro may mga nawalang buhay, ganyan, o kaya nawalang pet, or basta maraming klase yung loss Pera, ambition, hope, kung ano man yung loss na yan, Someone new is entering into your life. Maaring may makikilala ka na bagong tao na maaring ito ang makakatulong sa'yo sa iyong mga bagong proyekto, bagong goals, o mga gagawin this time. Pwedeng ganun, o kasama siya sa plano, pwedeng ganun, makakasama mo siya. Or maybe, maaring itong tao na ito is siya yung may lungkot at maaring magkaroon ka na kwentuhan or ano man yan, malaman mo na malungkot ka para sa kanya. Pwedeng ganun, no? Yun, tingnan natin. Hindi ko naman sabihin na dead ball siya, di ba? Wish phone, a wish granted. May mga wish granted situation. Ako na nakikita sa'yo. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, congratulations. May mga makakamit ka. Kumbaga, after a loss or after a loneliness, sorrow, situation, lungkot, may kapalit na magandang magaganap sa buhay mo. Ibig sabihin. Pero, syempre, ayaw naman nating mangyari to, di ba? Pero siguro kung may mga bagay na nalulungkot ka, may darating na blessing sa'yo. O may mga hinihiling ka na this time to 16 to 31 or sa iba is magaganap pa yan sa next month, yan, or sa mga susunod na araw na magagrant. O baka to, you will receive a gift. Maaring makaka-receive ka ng gift with someone, pwedeng sa bagong tao. Pwedeng yung gift na to, ito yung hinihiling mo, di ba? Or pwedeng itong gift na ito related siya sa yung work, related siya sa yung plano, related siya sa project mo, sa creativity mo, pwedeng ganun. Or maybe you will receive a gift from someone, syempre. Or maaring ikaw ang magbibigay, ha? Pwedeng ikaw magbibigay. Halimbawa, magbibigay ka ng gift sa mga tao na malapit sa'yo, or hindi man siya malapit sa'yo, sa mga tao na may lungkot na nararamdaman, pwedeng gano'n. Halimbawa, you have a charity, mga gano'n. O kaya naman, may tutulungan ka, yung mga gano'ng sitwasyon. Vice versa tayo, ha?
Ay, mga bata, mga bata. Time to get out of a situation. Ito na yung sitwasyon na may isang sitwasyon na lalabas ka, aalis ka, or kinakailangan na, no? Yan ang sinasabi dito. Kung ito is lungkot, or relationship, or any situation na is not worth na sa'yo, ito na yung kinakailangan na labasan mo. O umalis ka na ito sa sitwasyon. Or pwede rin na aalis ka sa isang sitwasyon sa buhay mo kasi o kinakailangan na, no? Kasi kung titingnan mo parang ang dilim ng paligid, di ba? Halimbawa, tinatamad ka, umalis ka doon, o kaya napopokus ka sa sadness, umalis ka doon, o kaya sa trabaho mo, hindi ko naman sasabing umalis ka doon, pero it's up to you yun, no? Pero siguro, change na lang, no? Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin ang energy mo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, energy ni Aries. Sa iba naman sa inyo, kung titingnan ko dito, may mga lungkot na nararamdaman. May mga bagay na hinihiling na gustong makamit. Maaaring hinihiling sa taas na sana ito na lang ibigay sa kanyang regalo. Pwedeng ganun na. Or maybe, there's a person here, may tatagaan, nag-i-English pa si ate, bungengat naman. May tao dito na kung may pinagdadaanan kang sitwasyon na ganito at gusto mo mag-grant yun, no? Maaring itong tao na to ang makakatulong sa'yo para makamit mo o mag-grant yung hiling mo. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Ngayon na, in-explain ko na lahat. Kasi maraming meaning yan eh. Energy ni Aries. Energy po ni Aries. Second half. Ano ba to? Ayaw maglaglag. Abanay. Ay, patient. Oh, bakit? Sandali. Ang chutamati. Ay, may gulo. Medyo magulo yung isip mo, no? Or may gulo. Pero alam mo, sa kabila ng lahat, kasi andito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ng gulo o may gulo eh, no? Alam mo may gulo. Pero andito ka sa sitwasyon mo na may hinihintay ka pa rin. Nandun ka sa sitwasyon mo na maaring iba sa inyo is you're still recovering from a difficult na sitwasyon na pinagdadaanan nyo sa ngayon, ano? Ang energy na nakikita ko sa iyo dito, ang nakikita ko kasi sa iyo, you want to create something into your life, para handun nga yung plano, no? Or there's a plan, or you want to create something sa buhay mo na gusto mo nang umalis. Nandun ka sa point na yun. Yun ang nakita ko sa yung energy. Kumbaga, oo, may mga nagkakaroon ng mga pagbabago sa buhay, no? Nagkakaroon ng mga bagong simula, bagong plano, bagong gagawin, bagong adventure, bagong creativity. May mga bago no? May mga bagong sitwasyon o mga bagong plano man yan o bagong desisyon na gagawin by the 16 to 31. Pwedeng ganun. Ako nakikita sa iyo. Mga bagong simula o bagong plano para umalis sa isang sitwasyon na naging mahirap o nagiging mahirap. Pwedeng ganun. Ako nakikita sa iyo. Andun ka sa point na yun this time. May mga outgoing situation, may mga bagay na gusto mo nang abandonahin o alisan. Nakikita ko dito. Someone spying, ano? You spying or may nag-spy sa'yo? Yun nakikita ko dito. Makaka-receive ka raw ng may mga unexpected ka na marireceive na communication maaring dito nga, no, with someone. May mga unexpected. Pwedeng may unexpected na communication ka sa anak mo. Hindi ko alam kung isa or dalawa yung anak ng iba. Parang yun nakikita ko. Pwede makaka-receive ko sa akin ng communication, text message, or news. Pwedeng ganun. May mga unexpected. Expect the unexpected situation by the 16 and 31. No, na maaaring may taong kukonect sa'yo. Or may
news siyang sasabihin sa'yo. Pwedeng ganun. Pwedeng ikabigla mo yun. Tingnan natin. Parating. Ano ba yun? Anong ibig sabihin, universe? Ken kakang, may taong nahihirapan. The 9 and the 10, no? Okay. Dito sa sitwasyon mo, meron ako nakikita na a person na low energy. Pwedeng may sakit to. Lalaki. Or pwedeng vice versa. Hindi tagaganin yung ano ko. Pero meron siyang painful na nararamdaman. Yun ang nakikita ko dito. Nagtitiis lang siya. Pero they feel pain. Napifeel niya yung pain o yung hirap. Ako nakikita dito sa taon na to. Pwedeng lalaki o babae. Kung sino man siya dito sa iyo. Pwedeng a part of the family, pwedeng ikaw, or pwedeng mas matanda sa iyo, o tatay mo, kapatid mo, ganyan. Ako nakikita sa inyo. And then also parating, may taong may sakit. Yun tulad ng sabi ko. May taong may sakit. Hindi ba sumasakit yung ulo mo, paa mo, or someone? Meron akong nakikita na pananakit ng tiyan. Or may sakit sa bandang tiyan. Yun na nakita ko. Hindi ko alam kung sinisikmura ka ba or someone o pag sa babae siguro ano yun mens o kaya sa lalaki. Ano ba sa lalaki? Pwede mga LBM, ganyan. Kung ano man yan o may sakit sa bandang tiyan. Sumasakit yung bandang tiyan. Maaring ito is matagal na, no, na maaring may sakit yung iba. Yung iba maaring matagal na to. Yung iba siguro mga mild lang siguro to. Kumbaga pasundot-sundot, pwedeng ganun ano, yung nararamdaman na sakit. Yun ang nakikita ko dito. Pero may taong nahihirapan dito sa sitwasyon. Parating din sa'yo, mag-ingat kayo, no? Masakit yung braso mo? Masakit yung, sana hindi ikaw. May nakikita kasi ako masakit yung braso, kamay. Sana walang maputulan, no? Napakatok tuloy ako sa iyo. Yun nakikita ko dito. Sana wala naman. Sana wala naman. O baka masumasakit lang talaga, no? Lalo na pagka overuse, 'di ba? Halimbawa, buhat-buhat, mga ganyan. O kaya yung palagi na lang kaliwa ang gamit mo, o kaya palagi ang kanan ang gamit mo, nakakangalay talaga 'yan, 'di ba? Kaya minsan baka masakit yung ano niyo. And then also parating din sa iyo is there's a deep wound. There's a deep wound, there's a battle, or hindi yung mga burden situation na maaring hanggang ngayon hindi pa rin na tatapos, pwedeng ganun sa iba sa inyo, na hanggang ngayon is bit mo pa rin ito. No, may mga ganun ako nakikita sa iyo, Aris. And then also, may sinasabing paghihigpit or pwede rin sinasabi niya dito na kailangan mo maghigpit. Maraming klaseng paghigpit. Pwede mo maghigpit ka sa pera mo, pwede maghigpit ka when it comes sa kung may mga ano to? Issue when it comes sa health issue. Medyo paghigpitan mo medyo konti yung sarili mo. Kung kinakailangan na wag kang kumain muna ng mga matatamis kasi kung lalo kung meron kang diabetes, ganyan. Kumbaga mag-care ka rin sa health issue, ikaw o sa family mo kasi nandito rin si family, no? And then also parating may nangangako, may pangako na napako or mangangako na hindi niya matutupad. Hope hindi ikaw yun. Diyos may, ano ba naman mga reading ko sa'yo? Yun. Yung iba sa inyo may mga maaalala kayo. Mariremanizing nyo yung mga the past situation. Maaring may mamimiss kayong tao. Halimbawa sa iba sa iba naman dito, reminiscing of the past lang. May mamimiss na tao iba, o kaya maaalala nyo yung karelasyon nyo dati, anak mo, kaibigan, o yung dating ikaw, kasi merong mga magbabalik sa yung alaala. Yan, yung mga papasok sa isipan mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Also, may mga unexpected changes happen. Meron ako nakikitang separation
nandito siya, oh. Maaring ikaw mismo, maaring ganun is, may mga bagay o sitwasyon na gusto mo nang ilayo yung sarili mo o lumayo ka sa isang sitwasyon o umalis ka sa isang sitwasyon, pero hanggang ngayon, bit mo pa rin yun. Pwedeng ganun, no? Sa iba sa inyo. Namamanid yung pa ako, oh. Yun. You feel alone, you feel sad, you feel rejected, you feel abandoned. Feeling mo nag-iisa ka, hindi ko alam why, pero feeling mo nag-iisa ka. May mga bagay ka na sinisiyasat, may mga bagay ka na naghahanap na bakit ganun, bakit ganyan, ano ba dapat gawin. As in, nagkakaroon ng pag-isolate yung iba, no? May mga situation na urong-sulong, ganyan, ba't ganyan. Someone want to retire for something, pwedeng ayoko na ng relasyon na to, ayoko na ng trabaho na to, ayoko na sa sitwasyon na to, parang nahando na sa point na yun, ano, yun na nakikita ko dito. Ayoko na ng feelings na to, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko, ay, ate, ano ba yan? Kung saan na nakakarating. Yung mga nagmamaneho dyan ha, yung mga nagda-drives, yung may mga travel, yung mga, yung lakad-lakad din, lalo pag nagtitingin ka ng mga cellphone, ingat-ingat kayo ha. Kasi pwedeng magkaroon ng accident, no? Sana hindi naman malaki, pero mag-ingat pa rin kayo. Teka lang, may nakita akong ano. Yung ano ko, malina pa piniblasingan nito eh, no? Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aries. Universe, anong dapat iwasan ni Aries? 16 to 31. Tandaan nyo yung reading natin. Sabay tandaan nyo. Ano to? Exam ate. Hindi. Kasi pwedeng mangyari to sa iba. Maaring sa iba nangyari na to. Nangyayari. Or mangyayari pa lang to sa iba. Sa mga susunod na linggo. Susunod na araw. Ganyan. Basta palagi kayong mag-iingat. Dapat iwasan? Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob. Isa yun. No? Yung mapanghinaan ka ng loob, yung mawa ka ng mali, or yung magmatigas ka sa sitwasyon. Ganyan. Umiwas ka na lang. O yung mga taong matitigas. Kumbaga yung mga taong hindi nakikinig, mga taong kahit napigain mo, alam mo marami kasi yung tao na ano yun na, kung sa relasyon, di ba, na nabuking mo na, harap-harapan na booking mo na, i-deny pa. May mga ganun. Ano ba yan? Ano ba yan, ate? Saan ka ba humuhugot? Nasabi ko tuloy sa inyo yung experience ko. O, di ba? Hindi, ngayon natatawa na lang ako about doon sa sitwasyon. Iba talaga yung ano, no? Hindi naman siguro lahat. Pero marami naman. Maraming ganun. Alam mo, nasa harapan mo na. Pero, pilit pa rin ang deny. Nakakaloka, di ba? Yun. Iwasan nyo yung pagiging matigas ang puso, o yung taong matigas ang puso, yung hindi makikinig, o yung mga taong hindi nakikinig. Yan, vice versa na tayo ha. Iwasan nyo yung pag-iwas. Halimbawa, may tinanong sa'yo, pero iniiwas mo. Mag-iiba ka ng dahilan, o mag-iiba ka ng answer, pwedeng gano'n, no? O yung mga taong gano'n, umiwas ka na lang. Iwasan mo yung mga pagkakamali. Yan. Iwasan mo yung pagiging malupit in any situation. Pwedeng, when it comes sa malupit kasi, pwedeng maging malupit ka sa sarili mo. O abusuduhin mo yung sarili mo. Pwedeng ganun. Or someone is magiging malupit sa'yo. Yan. Umiwas ka dun sa mga bagay na yun. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt. Yan. Self-doubt sa sarili. Ganyan. Yung mahata ka ng nakaraan. Mapanghinaan ng loob. Yung hindi ka makabitiw sa nakaraan. Yung mga frustration, iwasan mo yun. Ay, again naman, anak. Yun, palaging pupo. Yun, iwasan mo. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng action or pagpaprogress sa mga bagay-bagay. No? You need to prepare action and progressing. Kung may mga bagay na gusto mong gawin, na mga bago, ano ka lang, go ka lang ng go. Kasi the more experience that you have, the more na magsasucess ka sa buhay mo. Diba? Alam ko naman na challenger kayo mga Aries. Napaka-challenger nyo talaga. Pero siguro may mga point lang talaga or time lang talaga na nagkakaroon kayo ng doubt sa sarili nyo. Yun, medyo, di ba, magplano kayo. Kaya niya. Alam ko naman na ano. Anya, ano yun? Tingnan natin anak ang love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love ni Aries? 16 to 30 po. Uy,
Diba sa inyo, LDR kayo? Ano ba dito, Okay, when it comes to love, kung kayo is single, may tao dito na maaaring magkakaroon ng pag-aalok. Pero may pagtanggi, Pwedeng pinag-iisipan mo siya or pag-iisipan mo siya kung siya na ba talaga, totoo ba siya or hindi. Nandun. Pero there's a new person ako na nakikita dito na mag-aalok sa'yo ng love. Or maybe this is you, ha? Yun na nakikita ko dito. May nagkaroon ng separation. May taong lumalayo, Anak, hindi pwede. Someone's spying. You spying or someone's spying? Iba dito, papasok kayo sa parang nakikita ko kayo sa point na, ano ba to? Facebook, YouTube, Reels, may social media. Yung nakita ko, TikTok, ano man yan, Reels, TikTok, YouTube, ano man yan. May makaiba dito mag-uumpisa na, o yung iba dito may mga new idea, o new creation, new project kayo na gagawin. Yun na nakikita ko sa iba. Pagdating sa relationship yun, kung sa mga bago, meron, someone want to commit sa'yo, bago siya. Itong tao na to, stable siya stable siya sa buhay, maaring may ipon talaga siya, or maybe may boss siya, or meron siyang ari-arian. Hindi naman, ate mayaman ba? Pero stable siya. Yun na nakita ko sa kanya. And then, dalawa to Iba dito isa. Yung isa dito, pasto. Kung kayo naman is separated nitong tao na to, kung kayo is separated, itong tao na to is hindi man siya nagsasalita sa ngayon, pero handun yung thinking niya kasi about kasi ang nakikita ko sa kanya, pinagtatanong-tanong ka pa rin niya. Either pinagtatanong-tanong ka niya, o ikaw to vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito. Or tinitingnan niya yung social media mo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Andun pa rin yung love and care nitong tao na to, no? Sa nakikita ko. Kahit na nagkaroon na ng hiwalayan in relationship, pero naandun siya. Hindi lang siya nagsasalita. Pero nasa isip niya is thinking pa rin na kamusta ka na, naka-move on ka na ba, o kumbaga, nag-iisip pa rin siya about resetting, parang gano'n nakikita ko sa kanya. No? Yun. Maaaring hindi to pa rin yung pag-daydream o pag-iisip o pag-fantasizing itong tao na to sa'yo na hindi ka pa naman niya totally nakakalimutan sa nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship, bakit ito? Kaiba. Kabaliktad pala ako ng hugot. Kung kayo is in, tama pala. Kung kayo is in relationship nitong tao na to, sa nakikita ko dito, sa iba sinyo is, nagkakaroon kayo ng dissatisfaction. Maaring iba sinyo kung bago kayo, o kaya matagal na talaga kayo nitong tao na to. Minsan, nagkakaroon ka ng dissatisfaction sa kanya. Minsan, nagkakaroon ng mga rejection, kumbaga, tinitiis mo na lang siguro, vice versa. May pagtitiis kasi ako nakikita. Maring tinitiis mo na lang siya. Okay lang, ganyan. Mahal ko naman siya. Kahit na nasasaktan ka, kahit na nai-stress at nade-depress ka sa kanya, ano pa rin, because you still care, you still love nitong tao na to. Kahit na minsan may something na napangloloko o hindi siya nagiging totoo sa'yo, nagiging hot and cold siya sa'yo, mga ganyan. Okay ka pa rin ng okay, pero okay lang din yun, no? Love mo naman di ba? Ang hirap talaga magmahal, Yan na nakikita ko dito. Maari iba sa inyo kung nagkabalikan kayo. Pero syempre, may mga point pa rin na hindi niya kaya ka panindigan, no, ng ganun katagal. Pero, I care for you, sabi niya. O baka ikaw yung nagkikare sa kanya. Diba? Vice versa tayo. Yun. O nakikita ko dito.
Sabi niya, care, pain. Ano. Still holding yung isa sa inyo no? Still holding kahit alam na nagkakaroon ng mga pangloloko, liar, dishonest, babaero, lalakero. Maaring naman manipulate ka ng sitwasyon kasi nga may pagmamahal, 'di ba? Na may ano kasi, may cheating ako nakikita sa iyo. Sa part mo. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money ni Aries? Pero kung sa iba sa inyo is wala namang third party, okay lang yun. Ibig sabihin, hindi ko nakuha yung energy nyo, napakaswerte nyo, diba? Dito kasi sa point na to, may tao na ako yung dapat masunod. Actually, may nakita ako dito, ang hirap kasi siguro, medyo lang siya, may pagkamatigas na may mga bagay siguro na siya pinaninindigan. Ganun. Yun ang nakikita ko. Money po. When it comes sa money mo, mas you try to make it balance, yung money mo. Pero, ang nakikita ko kasi sa'yo dito is mas maraming lumalabas o may lumabas o may lalabas, no? There's a withdrawal situation kasi ako na nakikita sa'yo. May lalabas na pera. Pera 16 to 31. May paglabas ng pera. Bukod pa sa mga binabayaran mong tubig, ganyan, kuryente, apartment, bukod pa doon. No, ate magsasucess na ba siya? Hindi ko pa nakikita, pero as long as kaya mo siyang balansehin, as long as kaya mo kontrolin, magiging okay naman siya. Kailangan, yung iba naman sa inyo, yung iba naman sa inyo kasi is may pagkamahigpit or kinakailangan mo maghigpit talaga. Diba? Yan sabi. Advice. Ano pong advice? Huy. Okay. So, nakikita, mamaya na advice ha, may nakikita kasi ako something sa'yo. May isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka pa ba nagsasawa? Sabihin natin, ano ba sinasabi mo siya? Masyado kong, yung iba kasi sa inyo, tandaan nyo palagi, vice versa. Wala pangalan mo dito, wala akong binanggit na pangalan, ha? Vice versa tayo. Kaya pwede siya mag-vice versa. Meron kasi ako nakikita dito na isang sitwasyon in life na paulit-ulit na lang. Alam mo, naulit na noon, mauulit muli ngayon. O may nangyari noon na mauulit muli ngayon. Or paulit-ulit. Pwedeng ganun. Halimbawa, may tao na paulit-ulit kanyang niloloko, nililing lang. Ganyan. Or hindi siya naging totoo. Or pwedeng ikaw rin ito, ha? Ganyan. Also, yung iba naman sa inyo is may taong nagmamadjag sa'yo. Or maybe ikaw ang nagmamadjag. No? When it comes to advice, ang sinasabi dito, you need to escape sa isang sitwasyon na is not working to you anymore. You need to getting away with something. Kumbaga, ang sinasabi rin dito is give an effort and hard work sa mga bagay. Focus sa mga bagay na want to develop, sa mga bagay. Masterin mo, no? Or may mga bagay na kailangan mo pag-aralan at pukusan. At yun, masterin. Yun ang sinasabi dito, no? And then also, huwag ka mawawala ng pag-asa. Kasi andito si Sun. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Palaging may pag-asa. No, yung sinasabi dito. Kailangan lang din sa'yo is more on patient. Habaan mo pa yung pasensya mo. Alam ko naman na patient ka naman. No? Mas more mo pang habaan yung pasensya mo this time. Mag-trust ka lang sa intuition mo.
try to make it balance, pag-isipan, pag-aralan, o may aralin ka ba? O mga dapat sitwasyon na aralin bago aksyonan. Yun ang sinasabi dito. May financial problem yung iba. O may problema kayo sa business niyo or sa kaperahan. Either sa trabaho, sa business, or sa kaperahan. Yun ang nakikita ko dito. May lalaki. Bae, lalaki. Lalaki. May lalaki. Na hindi ba sumasakit ulo mo, papa? Yung lalaki may sakit. Sa iba naman sa inyo, may charity ba kayo? Kasi ang nakikita ko sa inyo, parang may binibigyan ka. May pinagbibigyan ka. Yun ang nakita ko dito. Hindi ko alam kung nagbibigay ka ba ng pera, tumutulong ka ba, o may binibigay ka bang something. Parang may pag-abot ako nakikita sa iyo. Dito sa card mo. May inaabot ka. Baka may charity ka. Di ba kasi dito may charity? Yung nakikita ko o matulungin ka lang talaga. Either, kung ano man siya, may inaabot eh. Hindi ko alam kung pagkain siya or pera, parang ganun. Tulong. May tulong akong nakikita dito. Yun. Baka iba sa inyo is nag-uumpisa ka ng may tulungan na taong medyo may pinagdadaanan sa buhay, na hirap. Yun na nakikita ko dito. Arigatou namaste, God bless.